ganito. Pag kayo'y nagyabang, huwag kayong magyabang dahil wala naman kayong ipagyayabang eh. Ako ang ipagyabang ninyo. Kung ano ang ginagawa ko sa buhay ninyo, yun ang ipagyabang ninyo. Eh kasi po ganito, paano naman makakarinig yung iba nating mga kapatid kung puro tayong tahimik? Paano sila makakarinig paglabas ninyo sa iglesia nito? Manonood na tayo ng TV kasi tapos na yung service. Ganun po yung mga Kristiyano dito. Pag may huwag kayo magagalit sa akin. Dito, tsaka sa Pilipinas, pareho yung mananampalataya. Sa totoo lang, pareho, walang pinagkaiba. Pag labas nila sa iglesia, tapos na. Tapos na. Hindi po tapos. Ang sabi ng Bible, hindi natin uli yung scripture na binasa ko. If any man be in Christ, kay Kristo, kayong dalawa ni Kristo, para kayong nagpakasal na. Magamat darating yung panahon na yun, ang iglesia ni Kristo, talaga may kakasal kay Kristo. Pero hindi pa ngayon. Ang inaano lang ng Diyos, ganito. Pag nagipag-isa tayo sa Kanya, wala na yung dating Pastor Lito, wala na yung dating kaibigang Bernie o whatever. Wala akong kakilala masyado sa inyo dito. Pero kung talagang magiging serious tayo sa sinasabi ng Diyos, wala na tayo. Wala na tayo. Kundi, sabi niya, the oldest God has come. Yung bagong dumating na. Ano yung bagong dumating? Ito yung dumating na bago. Noong una, sabi po sa Efeso 2, lahat kayo patay dahil sa inyong mga kasalanan at mga pagsalamsam sa Diyos. Pero hindi naman natapos sa Diyos ito. Dahil alam na gagawin natin ito eh. Kasi namanan na natin yan eh. Meron nang nananalaytay sa dugo yan ng kalikasang makasalanan. Mana sa unang magulang. Pero, nung born again kayo, ito yung magandang balita. Ang kaharian ng Diyos, pumasok na sa atin. Talagang ang kaharian ng Diyos, pumasok na sa atin. Eh, tanong naman ang mananampalataya, bakit ganito pa rin ako? Parang wala akong pagbabago. Ganito pa rin ako. Alam ninyo, sana nga pag tumanggap tayo kay Kristo, bago na tayo. Ang sarap siguro noon, ano po? Hindi na wala tayo gagawin, basta bago na tayo agad. Wala nang ano. Pero hindi ganun eh. Pakinggan po rin yung mabuti. I-explain ko lang. Kung na-i-explain ako ni Pastor Lito, mas maganda yung palagi tayong nakakarinig ng salita ng Diyos tungkol sa isang bagay dahil tataas ang antas ng ating pananampalataya pag patuloy tayong nakakarinig at nakakarinig ng salita ng Diyos. Yun po ang
Maniwala kayo, pag nakita ng taga-mundo yan, imamagnify to the max. At hindi natin papayagang mangyari sa atin yun. Dahil ang nire-represent natin, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos na lumikha sa atin. Yun ang nire-represent natin, mga kapatid. Kaya ang sinasabi sa Efeso, huwag lang magkaroon ng hin. Alam mo ba ng hin? Kahit na maliit na may masabi sa atin ang tao, huwag nawang mangyari sa atin. Kasi alam niyo, pag kayo'y pinipintasan, pag kayo'y nakakagawa ng hindi tama sa ating kapwa, ang pinipintasan nila, actually, si Kristo. Kasi si Kristo na nananahan dito. Hindi na tayo. Kaya sinasabi ng the old has gone, the new has come. Pero hindi pa po yun. Ito, pwede bang mangyari na lang basta sa atin yun? Hindi po pwedeng mangyari na lang basta sa atin yun. Kasi kung ganito, ang pagiging born again ay isang process. Magsisimula tayo sa bata hanggang sa kunin tayo ng Panginoon. Ito po'y walang katapusang pag-aaral. In other words, hindi naman po pag-aaral para dumami ang informasyon sa ating ulo. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kundi magkaroon tayo talaga ng mga revelation knowledge na nanggaling sa Diyos.